Totoo, mga balitang kagyat. Halos nagdeklara si Donald Trump ng digmaan kontra Venezuela para mapatalsik si Nicolas Maduro. Kahit sinabing ng Washington na laban ito sa kalakalan ng droga, hindi sa Venezuela mismo. Ngayong araw, opisyal nang inanunsyo na nagpadala ang Estados Unidos ng flotilya sa baybayin ng Venezuela. Binubuo ito ng 7 barko, 45,000 sundalo, 3 missile destroyer at hindi bababa sa isang attack submarine. Sa papel, laban ito sa illegal na droga. Sa totoo lang, ito na ang pinakamalapit na pagkakataon sa loob ng maraming taon na magbanggaan ng direkta ang Estados Unidos at Venezuela. Hindi na itinatago ng Amerikanong media na ngayon lang naging ganito kalapit ang Estados Unidos sa armadong labanan laban sa Venezuela, lalo na't may armadong armada ng Amerika sa baybayin nito. Noon, inanunsyo ng White House ang 50 milyong gantimpala para sa impormasyong makakatulong sa Estados Unidos na mapatalsik si Diktador Nicolas Maduro. Tara, sa episode na ito, alamin natin kung ano talaga ang nangyayari at bakit ipinadala ni Donald Trump ang hukbo sa baybayin ng Venezuela. Ako si Alexi Pichi. Ngayon ay Agosto 29. Pag-uusapan natin lahat sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description ng video, doon namin agad inilalathala ang mga balita. Kaya ayon sa isinulat ngayon ng pahayagang Axios, at ito ay isang sipi. Kahit ang mga malalapit na tagapayo ni Donald Trump ay hindi ganap na sigurado kung ang diplomasyang gamit ang mga kanyonero ay isang operasyon ng iligal na kalakalan ng droga na may layuning palitan ang rehimen o isang operasyon ng kudeta sa Caracas na tinatago bilang laban sa droga. Hayagang sinasabi ng mga Amerikanong media na ang pagpapadala ng hukbo sa Venezuela ay maaaring maging dahilan para sa isang kudeta sa Caracas. Sa layuning pabagsakin ang rehimen ni Nicolas Maduro na malapit na kaibigan ng isa pang diktador na si Vladimir Putin. Ano ang opisyal na nalalaman sa ngayon? Inutusan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang 7 barkong pandigma na may 4,500 sundalo sakay, kabilang ang 3 guided missile destroyer at hindi bababa sa isang attack submarine na magtungo sa opisyal na katubigan ng Venezuela. Opisyal, naroon sila para labanan ang kalakalan ng droga. Noong Huwebes, sinabi ni White House tagapagsalita Caroline Leavitt na hindi malinaw ang misyong militar at itinuturing ng Estados Unidos si Maduro na pugante ng drug cartel, hindi lehitimong pangulo ng Venezuela. Ang ganitong hayagang mensahe mula sa White House ay nagsasabi ng marami. Ipinahayag na ng mga opisyal ng White House na ang operasyong militar laban sa Venezuela ay maaaring maging ikalawang bahagi ng kwento na tinatawag na Noriega. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Noong 1989, biglang lumapit ang mga tropang Amerikano sakay ng mga barko sa Panama. Pareho rin ang dahilan, laban sa droga. Kalaunan, lumabas na nagsagawa ang United States ng operasyong militar para hulihin ang presidente ng Panama na si Manuel Noriega, na tulad ni Nicolas Maduro, ay inakusahan ng United States ng iligal na kalakalan ng droga. Kaya malinaw ang pahiwatig, pumupunta ang mga sundalong Amerikano sa karagatan ng Venezuela para patalsikin si Nicolas Maduro. Nakakatuwang isipin na ang mga opisyal mula sa White House ay hindi na talaga nagpipigil sa kanilang mga sinasabi ngayon. At dito, magbibigay ako ng isang sipi. Ayon sa Axios, humingi si Pangulong Trump ng opsyon at sa huli, ang desisyon sa susunod na hakbang ay nasa presidente ng Estados Unidos. Pero dapat maging handa si Maduro sa anumang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagpapanatili kay Maduro sa kapangyarihan sa Venezuela ay parang pagtatalaga kay Jeffrey Epstein bilang direktor ng isang kindergarten. Narito na ang pinakakapana-panabik na bahagi. Tumanggi ang White House na alisin ang posibilidad ng pagsalakay sa Venezuela. At ngayon, isang simpleng katotohanan. Kasama sa mga puwersang militar na ipinadala sa baybayin ng Venezuela ang 2,200 na mga marinong sundalo na bahagi ng hukbong lupa. Hindi ito karaniwan para sa paglaban sa droga sa dagat. Inanunsyo ang 50 gantimpala kay Maduro noong Agosto 7 at agad iniutos ni Trump sa militar noong Agosto 8 na tugisin ang mga drug cartel sa Latin America. Sa madaling salita,
nabubuo na ang puzzle at masyadong maganda ang pagkakabuo nito para maging isang simpleng antidroga na gawain lang. Paalala, unang inakusahan si Nicolas Maduro noong termino ni Donald Trump bilang pinununo ng drug cartel na Cartel de los Soles, na kamakailan ay kinilala ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos bilang banyagang teroristang organisasyon. Nakakatuwang isipin na natakot na si Nicolas Maduro. Ito ang kanyang pahayag tungkol kay Nicolas. Nagbabantang gawin ito laban sa Venezuela, pagpapalit ng rehimen, terorismong militar, na immoral, kriminal at labag sa batas. Dito rin nanawagan si Maduro sa mga mamamayan ng Venezuela na sumali sa militar na milisya laban sa inaasahang pananakop ng Estados Unidos. Pagkatapos noon, nagmadaling iligtas si Nicolas Maduro ang iba't ibang diktador. Una, inihayag ng kaalyadong kaliwa ni Maduro, si President Gustavo Petro ng Colombia, na ayon sa kanya, hindi umiiral ang kartel ng araw. Ito ay katang-isip na dahilan ng mga ekstremong kanan para pabagsakin ang mga gobyerno na hindi sumusunod sa kanila. Pagkatapos ni Gustavo Petro, nagsimulang mag-ingay ang Russia na gusto lang daw ng Estados Unidos na patalsikin si Maduro para makuha ang langis ng Venezuela. Ang langis ay isa talagang mahalagang salik sa relasyon ng Estados Unidos at Venezuela na may pinakamalalaking napatunayang reserba sa buong mundo. Pero mahalagang tandaan na bago ideklara si Maduro bilang terorista, bahagyang binawasan ni Trump ang presyon at pinayagan muling simulan ang kasunduan sa pag-aangkat ng langis ng Venezuela at Chevron. Si Trump, sa pamamagitan ng espesyal na kinatawan na si Rick Grenell, ang unang lumapit kay Nicolas Maduro na humingi ng tulong tungkol sa langis. Pero si Maduro, na nagmamagaling, tinanggihan ang alok ni Trump at umasa na matutulungan siya ng matagal na niyang kaibigan na si Vladimir Putin. Pero, bukod kay Rick Grenell, kasama rin sa team ni Trump si Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos at tagapayo sa pambansang seguridad. At dito mahalagang balikan ang kasaysayan ni Rubio. Siya ay tunay na anak ng radikal na antisosyalistang komunidad ng mga Kubanong imigrante sa Miami. Ayon kay Marco Rubio, ang rehimen ni Maduro ay sinusuportahan ng Kubanong intelihensya at ang Venezuela naman ay sumusuporta sa ekonomiya ng Cuba sa pamamagitan ng murang langis. Kaya naman iginiit ni Rubio na panahon na para tapusin na si Maduro. Sa madaling salita, ganito ang lohika ni Marco Rubio. Ang rehimen ni Maduro ay nananatili dahil sa Kubanong intelihensya at ang Cuba naman ay nabubuhay dahil sa langis ng Venezuela. Kailangang sirain ang ugnayang ito para isang putok lang, dalawang target agad ang tama. Ito ang kabuuang larawan ng pag-asa ng koponan ni Trump. Ayon sa sinulat ng Axios, ang pangunahing pag-asa ng administrasyon ni Trump ay si Nicolas Maduro mismo ang makikipag-ugnayan at papayag sa mapayapang pagsuko ng kapangyarihan. O kaya naman ay mapapatay siya ng mga militar ng Venezuela na nagnanais makuha ang gantimpalang 50 milyon o kaya ay maibalik sa normal ang relasyon sa Estados Unidos. Ngayon, maraming eksperto ang naniniwalang hindi na kailangan salakayin ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang Venezuela. Sapat na ang aktibong pagharang sa kahit anong mga barko na pinaghihinalaang sangkot sa pagpupuslit ng droga sa baybayin ng Venezuela. Ito ay lumilikha ng isang blockade sa bansa at sa huli o sa kalaunan ay magdudulot ito ng pagbagsak ng rehimen ni Maduro. Sa administrasyon ni Trump, sinabi na nila na hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng mga airstrike. Maaaring magsagawa ang Estados Unidos Air Force ng demonstratibong pag-atake sa mga liblib na bahagi ng gubat na pinaghihinalaang pinagmumulan ng kokaina o aktibidad ng mga drug cartel. At hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng airstrike sa bagong pabrika ng paggawa ng bala sa teritoryo ng Venezuela na itinayo. Sino mga Ruso, editor? Ang ilan sa paligid ni Donald Trump ay naniniwala pa nga na maaaring maging target si Maduro ng drone strike, lalo na't opisyal siyang pinaghihinalaan sa terorismo. At ngayon, pinaalalahanan ng mga politiko sa Washington na ipinakita ni Trump sa Iran na handa siyang gumamit ng biglaan at matinding lakas. Pero may maliit na problema rito. Sinubukan na ni Trump na pabagsakin ang rehimen sa Caracas noong una niyang termino bilang Pangulo, pero nabigo siya. Isang opisyal ng Amerika ang nagsabi, nakakaunti lang ang tunay na katapatan kay Maduro sa loob ng rehimen sa Venezuela. Maliban na lang kung ito ay maaaring bilhin gamit ang pera.
Kaya dapat gawin ang lahat para mawalan ng pondo ang rehimen ni Maduro. Suportado ng mga Cuban ang rehimen ni Maduro kahit malugi sila basta't nakakaabala ito sa Washington. Pero kung lokohin ni Maduro ang mga Cuban, sila rin ang pwedeng magpatalsik sa kanya. Anong susunod sa mga darating na linggo tungkol ito sa tibay ng loob? Malamang may pagsabat sa mga barko. Kahit anong pagkakamali sa dagat o sa hangganan ay maaaring maging dahilan ng panibagong antas ng paglala ng sitwasyon. Ang malakihang paglusob ng mga tropang Amerikano sa teritoryo ng Venezuela ay nasa mesa pa rin bilang opsyon, pero nananatiling posibilidad lang ito dahil sobrang mahal at hindi tiyak ang kalalabasan at walang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Kinabukasan pagkatapos ng STAMCA, ganito ang itsura ng administrasyon ni Trump. Ang takot at pera ay gagawa ng epekto sa loob ng rehimen. May bibitaw para sa 50 milyon at para sa legalisasyon sa bagong kaayusan ng mundo. Ibig sabihin, sinabi ng mga Amerikano na wala silang pakialam kung sino ang susunod na lider ng Venezuela matapos si Maduro. Kayo na ang magdesisyon. Sa amin, mahalaga ang lider na marunong makipag-usap sa Amerika. Sa totoo lang, isa itong paanyaya. Isa itong paanyaya na ang ibig sabihin ay pabagsakin mo ang rehimen ni Maduro, makakakuha ka ng 50 milyong dolyar at katapatan ng mga Amerikano. At maaari kang maging bagong leader ng Venezuela. Kaya napakadelikado ng mga panahong darating para kay Maduro. At syempre, hindi na makakatulong dito si Putin. Dito ko natatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.